Sa aking 5 taong karanasan sa pagsulat ng mga nobela tungkol sa stock trading, tiyak na mapipili ko ang pinaka-promising na stock. Sa panahon ngayon, bakit may gumagamit pa ng cash para mag-stock trading? Anong ginagawa nyo? Hindi ba ito ang dakilang manunulat? Yijian kaitian ba? Liu Man, araw-araw, bukod sa pagsusulat, kailangan ko pang magtrabaho ng isa pang trabaho. Para lang makaipon para sa bahay. Ganito mo lang ba ako tratuhin? Shenjukai, huwag kang mag-daydream. Sumama sa'yo? Ano, magpapakain ako ng hangin? Sumama sa'yo at magtrabaho araw-araw? Pero si Chen Xiao ay nangako na sa akin. Bibilhan ako ng bahay at fully paid pa. Ikaw, Sinta, lumayo ka na. Nakakainis naman. Tara, Man-Man, punta tayo sa hotel para ituloy. Lumayo ka. Ako. Makikipagpatayan ako sa'yo. Makipagpatayan sa akin? Shenjukai, sa buong buhay mo, hindi mo ako matatalo. Sinta. Natakot ako. Akala ko mapapasok ako sa libro. Natakot ako. Akala ko mapupunta ako sa loob ng libro. Ang bida sa nobelang sinulat ko ay naging bilyonaryo sa pamamagitan ng stock trading. Kaya ko rin. Gagamitin ko ang pera sa pagbebenta ng bahay para pumasok sa stock market. Magiging bilyonaryo ako. Liu Man. Tiyak na mapapaluhod kita sa harapan ko muli at magmamakaawa kang makipagbalikan. Magmakaawa, magmakaawa, magmakaawa. Sa aking 5 taong karanasan sa pagsulat ng mga nobela tungkol sa stock trading, tiyak na mapipili ko ang pinaka-promising na stock. Magandang araw po, Ginoo. Gusto po ba kayong magbukas ng account para mag-stock trading? Ako po si Zhang Qingya, Financial Analyst. Maaari po akong magbigay ng mga mungkahi sa inyo. Zhang Qingya. Hindi ba ito ang karakter sa nobela ko? Ginoo, Tama. sa panahon ngayon, bakit may gumagamit pa ng cash para mag-stock trading? Meron pa bang tangang nag-invest ng cash sa stocks? Pwede mo ba akong tulungan mag-apply ng margin trading? Ginoo, pwede ko munang tantiyahin para sa iyo ang potensyal ng stock na ito. Saka mo na pag-isipan kung gusto mong bumili ng marami. Huwag na tingnan. Ito na, ito na. Tiyak na tataas ito ng sobra. First time niyo po ba sa trading market? Oo, pero sumusulat ako ng nobela tungkol sa stock trading 5 taon na. Kaya siguradong may potensyal ang stock na ito. Ginoo,
Ang pag-apply ng margin trading ay kailangan ng credit report mo at may panganib ang pamumuhunan. Hindi naming inirerekomenda na bagong pasok ka pa lang ay mag-invest ng ganyan kalaki. Credit report ba? Tingnan mo lang. Wala namang problema sa credit report, pero konti lang ang fixed assets mo. Base lang sa cash na ito, hindi rin masyadong mataas ang margin trading mo. Okay lang pakisuyo. I-open mo ang pinakamataas na limit. Ito si Chen Xiao ng Chen Group, ang gwapo niya. Man, hindi ko akalain na sa ganitong high-class na lugar. Makikita ko ang cute mong ex-boyfriend. Qian Xiao, huwag mo na siyang pansinin. Malamang, na-trauma siya kagabi ngayon. Nandito siya nangangarap ng gising. Liu Man, huwag kang masyadong mayabang. Magsisisi ka mamaya. Magsisi? Huwag kang nakakatawa. Kung nag-alinlangan man ako sa pagitan mo at ni Qian Xiao ng 1 segundo lang. Iyon ang pagsisisihan ko. Gusto mo mag-stock trading? Anong kapital? Bakit sobrang yaman mo? 50 bilyon. 50 bilyon. Ito si Chen Rumei. Totoo ba ito o panaginip? Ang mga tauhan sa nobela ko, bakit sila lumalabas para sa team building? Ikaw ay, Yijian kay Tian Jianda ba? tinatawag ang pen name ko sa publiko, medyo nakakahiya talaga. Jianda, gusto ko talaga ang mga nobela mo. Jianda, ako ang number 1 fan mo. Shen Jukai, sigurado ka bang hindi ka nababaliw sa pagsusulat? Akala mo bumili ka lang ng artista? Makukumbinsi mo ang kumpanya ng pamumuhunan na tutulungan ka sa leverage? Jianda, gusto mo ng leverage. Kailangan ng 10 milyon. 10 milyon lang? Ako na ang magbibigay ng leverage na yan. Tawagin ang mga tao. Ma'am Chen, Wala kang kailangang sabihin. Si Jianda ay sumulat ng mga nobela tungkol sa stock trading sa loob ng maraming taon. Pinagkakatiwalaan ko siya. 10 milyon, ibigay agad Shen Jukai. Saan mo nakilala ang mayamang babae? Man, hindi tunay na pera yan. Leverage lang yan. Inilagay mo ang buong buhay mo sa stock na ito. Chen Rumei, pinaghirapan mo ang negosyo mo sa buong buhay. Huwag mong ibigay sa basurang ito. Hian Wei Yuan. Bakit mo akala natalo ako? Bakit? Ano sa tingin mo ang stock market? Kahit sino ay pwedeng pumasok at umalis na puno ng pera. Ikaw pa, gusto mo ng 100x leverage? Nabaliw ka na ba sa pagsusulat ng wish fulfillment novels? Matagal ko nang pinag-aaralan ng stock na ito. AI technology ay isang industriya na may malaking potensyal. Malapit na ang bull market pagkatapos ng leverage. Tiyak na magiging bagong leader ito. Uy, akala mo ba ikaw ang bida ng wish fulfillment novel? Ikaw na ganyan. Sa wish fulfillment novel, wala kang pangalan. Mr. Shen, tingnan nyo. Ang stock na binili nyo ay tumaas na. Anong ibig sabihin? Ilipat sa malaking screen. Ang swerte naman ng batang to. Sir Qian, kung patuloy itong tataas, magkano kaya ang kikitain niya? Umamit siya ng 100x leverage. Siguro ilang daang libo. 1. Ilang daang libo. Sa ganitong kaikling panahon lang, kung isang araw, Hian Wei Yuan? May pera ka lang? Mayabang ka na? Malapit na akong maging bilyonaryo. Pumaba na. Bakit nangyari ito? Shen Jukai, akala ko ang galing-galing mo. Akala ko ang galing-galing mo. Sa palagay ko, panandalian lang iyon. Talaga nga, mga basura lang ang pumapasok sa ganitong basurang stock. Ang gumamit ng leverage. Hindi dapat. Hindi dapat magkamali ang kalkulasyon ko. Shen Jukai, payo ko sa'yo, mag-impake ka na at tumakbo. Ngayon pa lang, pwede ka pa tumakbo. Hindi. Hindi gumana ang unang leverage. Gagamit ako ng leverage. 1,000 beses. Narinig ko ba ng tama?
Gagawin niyang 1,000 beses ang leverage. Parang isinugal na niya ang buhay niya. Ang lakas ng loob ng kabataan. 1,000 beses pa? Kapag tumalon ka, humanap ka ng mataas na lugar para hindi ka mamatay sa isang bagsak. 1,000 beses. Hida, gusto mo bang mag-isip muli? Hindi. Tataas ang stock na ito. Nababaliw ka na ba? At nagdadagdag ka pa ng maraming leverage? Kung hindi ito gumana, tapos na ang buhay mo. Hindi. Tapos na ang buhay niya. Shen Jukai, ikaw talaga ang pinakamalaking baguhan na nakita ko. At first harvest pa. Tama siya. 7003687 51 Tapos na ang buhay ni Shenjukai. Pero ngayon, nagsusulat ako ng nobela tungkol sa stock trading. Isang pindutan, magbubukas ng langit. Man, hindi ko akalain na ganito siya karomantiko. Nilagyan siya ng sombrero, kaya nabaliw na. Xian Xiao, pwede bang mag-stock trading ang baliw? Paglabag sa pampublikong kaayusan. Tama ka. Kung gayon, palayasin natin siya. Seguridad, may sumisira ng pampublikong kaayusan dito. Palayasin siya. Kapag pinalayas ka na, ingatan mo ang ulo mo kahit wala namang laman iyan. 5, 4, 3. Sandali lang. Sabi ko na nga ba siguradong magbobom ang stock na ito. Imposible yan. Kung ganito ang takbo, dagdag pa ang mga leverage mo, aabot ng ilang bilyon ang kita mo. Tumaas nga. Pwede pa ba akong sumali ngayon? Nag-unahan ka pa. Tatayarin ako sa stock na ito. Ipupusta ko lahat. Basta bumili lang siya, tumataas agad. Tingnan mo naman ang atin. Tama. Imposibleng swertehin ang walang kwentang to. Tiyak na ang kabuuang merkado ang tumaas. Ano na? Naging bilyonaryo ka na rin ba? Itong walang kwenta, nag-leverage. Pagbabago ng merkado, lahat ng stock ko ay bumagsak. Jiukai, sa totoo lang, ikaw palagi ang mahal ko. Sa tingin mo, may pag-asa pa ba tayong magkabalikan? Sa trading market namin, may pumasok na hindi maganda? Ang landi! Kinakausap ko ang nobyo ko, bakit ka nakikialam? Ano ang sinasabi mong kalokohan? Siya ngayon ang nobyo. Nobyo mo ba? Paano nangyari? Kahapon, siya pa ang nobyo ko. Nakita mo ba? Iyan ang kapangyarihan ng pera. Kapag nakita nilang kumikita ang iba, gusto na nilang sumali. Masyadong materialistic ang dalawang babaeng ito. Ang kahapon ay kahapon. Ngayon, sa sandaling ito, siya na ang nobyo ko ngayon. Ikaw ang nakipag-break sa kanya. Hindi ako tulad mong hindi marunong pumili. Liu Man, anong ginagawa mo? Shen Jukai, sino ba talaga ang nobya mo? Sabihin mo? Siya ang nobya ko. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Ako si Jiang Qingya. Si Qingya ang nobya ko. Ikaw, isa ka lang bulag na ex. Shen Jiuchai, ikaw. Qian Xiao, bull market na. Isang super bull market na minsan lang sa isang siglo. Basta pumasok ka ngayon. Kahit baboy, kikita ng malaki. Alam ko na ang balitang ito. Bago mag-open ng hapon, papasok tayo sa trading market. Sa tulong namin, siguradong sa loob ng isang araw, kayong maging bilyonaryo. Sige, hihintayin ko kayo sa trading market. Ang loser ay loser. Nakakuha ng konting pera. Nakalimutan na ang sariling apelyido. Maya-maya, ipapakita ko sa inyo bakit ang stock trading ay laro ng mayayaman. Kulang ang pera. Naging tanga lang ako kanina. Pakiusap, huwag nyo na lang pansinin. Babae, mahina ang isip. Oo. Tama si Qian Xiao. Babae nga ako. Patawarin ninyo ako. Hindi ko sinasadya. Bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Medyo sinuwerte nga ang batang iyon. Sumabay sa bull market at kumita ng malaki. Tama? Ano ba ang bull market? Ngayon kung papasok ka sa merkado, kahit baboy, kumikita. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Gusto mo bang kumita kasama ako? Sinabi ko na nga ba? Ang basurang si Shen Jukai. Paano naman siya unang beses palang mag-stock, kumita ng ganyan kalaki? Qian Xiao, isama niyo akong kumita. Kung gusto mong sumama sa akin, pwede naman.
Pero kailangan mong magbayad ng halaga. Qian Xiao, basta tutulungan niyo akong kumita. Anumang bagong paraan, handa akong sumama. May bahay ka pa, hindi ba? Ang basurang iyon ay nagbenta ng bahay para pumasok. Kaya mo ba? Ibebenta ko na ang bahay ngayon. Basta kasama ko si Qian Xiao. Tiyak na mas malaki ang kikitain ko kaysa sa basurang iyon. Hintayin niyo ako. Basura talaga. Kumita ng pera, nakalimutan na kung sino siya. Kapag natapos na ang bull market, malulugi ka hanggang gusto mo nang tumalon sa bubong. Qian Weiyuan, ikaw ay nagpapanggap na ayaw mo dahil hindi mo makuha. Kung bull market, bakit ka nalulugi? Bakit? Tumahimik ka, walang kwenta, swerte lang ng aso. Ang pangangalakal ng stocks ay laro ng mayayaman. Darating na ang financial advisor ko. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tinatawag na kumikita ng 10 milyon bawat minuto. Talaga? Siguradong sa loob ng ilang minuto, mawawala lahat ang pera mo. Ginoong Qian, may panganib ang stock market. Mag-ingat sa pamumuhunan. Hindi mo ako turuan. Kapag lumipas na ang bull market, ako ang pinakamayaman sa Jiangcheng at ikaw ay isang cute lang. Ginoong Qian, ang galing mo naman. Sigurado kapag dumating ang financial advisor, maglalagay ka ng leverage ng 1,000 beses? 1,000 beses? Ako, diretso 10,000 beses. Ang maliit mong negosyo, hindi ko gusto. Ginoong Xian, ako ang pinakamahusay na financial advisor sa Jiangcheng. Financial advisor Xia Zhu, ikinagagalak kong maglingkod sa iyo. Ginoong Qian, naibenta ko ang aking bahay ng 3 milyon. Nailipat na lahat sa iyong account. Ginoong Qian, dapat mong tulungan akong yumaman. May isa ka pang bahay na 3 milyon? Kung hindi, sasama sa iyo sa kahirapan? Walang saya. Manager Sia Pakisuyong, pumili ng isa, ang pinaka-promising na stock, para makita ng cute kung paano naglalaro ng stocks ang mayayaman. Sige, okay, amo dyan. Kawak. Ang palengke ngayon, kinamkam ng aming Qian Group. Pakilabas ang mga hindi kabilang. Teka, teritoryo ko ito. Mananatili ang mga tao ko. Ang pagdating at pag-alis ng bull market ay nasa isang kisap mata. Kailangan bago magsara ngayon maghanap para kay Amo Chan ng isang stock na may pinakamalaking potensyal. Yung mga may trend na tumaas ng todo o yung may maliit na pagtaas. Diretso pass. Bilisan. Oh, nakita mo ba, Shen Jukai? Kahit gaano ka pa kumita, sa paningin naming mayayaman, maliit na bahagi lang iyon. Talagang si Amo Chan, ang financial advisor sa tabi mo ay puro magagandang base lang. Liu Man, kahit nasipsipin mo si Amo Chan, kung hindi mo siya mapapakitaan, hindi ka ba natatakot na sipain ka niya? Bakit ang lawak ng pakialam mo, bebe? Kahapon ko pa nakita ang trend ng bull market, pinag-aralan ko buong gabi. Ang level ng financial advisor na ito, PhD lang naman. Makikipag-compete ba sa akin? Yung urban bebe mo na pangarap bago matulog ay itinuturing mong nobela? Shen Jukai, manunulat ka lang ng nobela na walang kwenta. Hindi naman siguro dahil kumita ka ng pera, nasunog ang utak mo? Ang fluctuation na ito bakit eksaktong-eksakto sa nobela ko? Bakit? Ang bilis ng paglipas ng bull market. Nahanap ko! Amo Chan, Huaxia Mobile. Nagkaroon lang ng launch ilang araw ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking breakthrough ang AI technology nila. Ngayon, mag-i-invest tayo sa Huaxia Mobile. Siguradong tataas ng todo. Ano pang hinihintay? Ilagay lahat ng pera. Sabi na nga ba? Ang curve ng stock market na ito ay eksaktong kapareho ng isinulat ko sa nobela. Xingya, ibenta lahat ng stocks ko. Anong sabi mo? Bababa agad ang stock na ito at maglalimit down pa ito. Normal lang na mag-fluctuate ang stock. Ang abnormal ay ang patuloy na pagtaas kanina. Sa tingin ko, tiyak na maglalimit up ang stock na ito ngayon. Kung ibebenta mo ngayon, malulugi ka ng malaki. Ang stock na ito. Ay nag-surge simula nang magbukas ang market ngayon. Ngayon, nag-fluctuate na. Ibig sabihin, nag-iipon ito ng momentum. Pagkatapos ng fluctuation na ito, tiyak na tataas pa ito ng mas malaki. Kailangan lang itong i-leverage. Ang ginawa ko kanina, hindi ba sapat para paniwalaan mo ang aking husga? Huwag kang mag-alala. Ilalagay ko ang lahat ng perang kinita ko sa bagong stock. Xinya, maniwala ka sa desisyon ni Jukai. Sige, pera mo naman ito. Bahala ka na.
Maraming investors ang umaalis sa stock na ito. Nautos sila. Konti ang pera. Ngayon, kailangan nating dagdagan ang invest natin. Pakiusap, pagkatiwalaan ang aming profesional na desisyon. Sige, dagdagan ang pagbili at dagdagan ang leverage. Magkano? Dagdagan ng 10,000 beses. Sige, salamat sa tiwala mo. Naibenta na lahat. Sige, ngayon, ilagay ang lahat ng pera sa stock na ito. Ang taong ito ay hindi galing sa hinaharap nag-time travel, di ba? Na-set up na lahat ng leverage ng pera. Ikinagagalak ko na masaksihan ang trade na ito kasama ka. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na magiging alamat ka sa Jiangcheng. Hindi, sa stock market ng buong mundo. Ikaw, basura doon. Halika rito at sambahin ang stock god. Yumuko ka't sumamba. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa stock god? Ikaw, binili mo ang basura kong stock. Anong sinabi mo? Kakaibenta mo lang ng stock na ito. Lahat-lahat na. Tama nga. Ano? Binenta mo lahat ang stock na ito? Talagang basura ka. Walang pangmalayuan. Tumaas lang ng konti. Ibinenta mo agad lahat. Babagsak agad ang stock nyo. Kung papasok kayo ngayon, baka mawalan kayo hanggang sa brief. Pero hindi ka naman nagsusuot nun. Anong kalokohan yan? Ito ang stock na ni-recommend ng pinaka-autoridad kong financial advisor. Hindi lang ako mag-load ng heavy, gagamit pa ako ng 1,000 times leverage. Ito ang nararapat na galaw ng stock god. Kung gusto mo maniwala, bahala ka. Ginoo, sabi niyo babagsak ang stock na ito. Saka po, may binili ba kayong stock? Tingnan mo, ito ang napili kong leading stock ngayon. Hindi ayon sa aking paghusga. Ang stock na ito ay may posibilidad na tumaas. Pero ang pagtaas nito ay walang potensyal na maging leading stock. Narinig mo ba? Ikaw, munting sinta, ay pwedeng kumita lang ng maliit na halaga. Ang tunay na malaking pera ay tayong mayayaman lang ang makakakuha. Wala kang pera. Huwag ka nang makipag-usap sa ganyang tao. May mga taong mahina habang buhay. Pipilitin mong tumigas bigla. Paano magiging posible? Ang mabuting payo ay mahirap para sa taong matigas ang ulo. Teka lang, darating ang araw na iiyak ka. Hindi ko alam kung saan paaralan ka nagtapos. Ganyan katalas ang iyong paningin. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo. At Nagtapos sa technical school, mahilig sumulat ng urban stories, pero lahat ng isinusulat ko ay tungkol sa stock market. Nag-aaral ng stock market sa loob ng 5 taon. ano ang tingin mo sa stock market? Akala mo ba ang pagbabago ng stock market ay kasing dali ng iyong nobela? Sino ang nagsabi? Mas madali ang mag-stock trading kaysa magsulat ng nobela. Ikaw, hintayin mo na lang na malugi ka. Huwag kang magalit. Lahat tayo nagkakamali minsan. Kung gusto mong matuto ng stock trading, pwede kitang turuan. Pakiusap, umalis ka. Huwag mong gambalain ang ginagawa ko. Tama na. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala ka ba sa magandang babaeng iyon? O sa binatang iyon? Siyempre. Sigurado si Xia Zhu. Hindi mo ba alam? Graduate siya sa Waxia University. Doble doctorate sa finance at economics. Simula noong kolehiyo ay nag-stock trading na siya. Ngayon, worth million na siya. Sumunod ka sa kanya. Siguradong hindi ka magkakamali. Pero ang binatang iyon, kanina lang, sa harap nating dalawa, kumita ng malaki. Sino ba ang walang swerte minsan? Hindi ka ba kumita sa pagtitrade? May punto ka. Kailangan pa ring maniwala sa pananaw ng mga profesional. Gusto mo pa siyang ligawan? Siya ay doble doctorate. Sa mundo ng finance, anong mga big shot ang hindi pa niya nakita? Magkakagusto ba siya sa'yo? Baka naman siya ay naakit sa aking personality. Katulad mo. Iba ako sa ibang babae. Ang gusto ko ay mayaman. Jian Xiao, tumaas na ang stock natin. Tumaas na. Qian Xiao, tumaas na talaga. Nakita mo na ba? Walang kwenta. Ang stock ko ay patuloy na tumataas. Ano na ang basura mong stock? Yukai, hindi ba sinabi mong tataas ang stock na ito? Ngayon, malapit nang mag-limit down. Bakit ka nagmamadali? Hayaan mong lumipad ang bala. Hindi naman siguro. Bull market ngayon. May tao bang mas tanga pa sa baboy? Sana sumunod na lang ako kay Xia Zhu. Wala na. Nalugi ako sa bull market. Pag nalaman yan, pagtatawanan ako. Hindi ako dapat naniwala. Sa swerteng walang kwenta, ibenta na para makabawi. Shenju Kai, payo ko sa'yo, tumigil ka na. At least, may matitira pang shorts.
Mr. Shen, iminumungkahi ko rin na ibenta mo na ang mga stock na ito. Connection Network 09293-5058. Kung hindi, patuloy itong babagsak. 092936-002 at hindi mo mababayaran ang leverage mo. Huwag kayong mag-alala. Sa pagbabuy and sell ng stocks, kapag may maliit na pagsubok at gusto mong tumakbo, bakit ka pa nag-stock? Hindi ba ito ang itinuro mo sa akin? Uy, Xiaoju, kung kumita ako ng mas malaki kaysa sayo, pwede mo ba akong gawing apprentice? Huwag kang mangarap. Yang basurang stock, paano tataas? Nang higit pa sa napili kong stock? Sige, tatanggapin ko ang taya. Pero kung mas maliit ang kita mo kaysa sa akin, kailangan mong umungol na parang aso at dumaan sa ilalim ng aking mga paa. Kaya mo bang... Ayos. Anong nangyari? Bakit hindi tumaas? Anong nangyari? Hindi ba sabi mo tataas itong stock na ito? Huwag kang magmadali. Normal lang ang pagbabago-bago. Tataas pa ito. Jukai, tingnan mo! Tumaas na! Tumaas na! Huwag kang mag-alala. Abangan natin. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito. Baka nagkamali ako ng tingin. Qian Xiao, kung gusto mo, ibenta na natin agad at bumili tayo ng bago. Paano kung magdagdag ako ng leverage? Yung leverage na dinagdag mo dati ay nasira na. Kung magdadagdag pa tayo ngayon, baka hindi natin mapigilan ang pagkalugi. Kalokohan. Bull market ngayon. Paano naman may stock na bumaba ng ganito? May malaking galaw itong stock na ito. Dagdagan mo. Dagdagan ng malaki. Pero, Akala mo ba libre ang pagpapaalaga sa iyo ng tatay ko? Sa ganitong pagkakataon, kailangan dagdagan ang leverage. Kunin ang index ng pababang trend para tumaas ulit. salamat. Payuhan kita. Mag-isip ka ng lalabasan. Ang tatay niya, malapit na hindi na niya kayang bayaran ang sahod mo. Bakit? Bakit nangyari ito? Hindi ba nagkaroon ng press conference ang Waxia Mobile? Bakit biglang bumaba ng sobra? Bakit patuloy pa ring bumababa? Malaki ang puhunan ko rito ah. Press conference. Anong press conference? Yung press conference ng Waxia Mobile. Naglabas na sila ng announcement. Sabi nila, gawa-gawa lang daw ng netizens. Akala mo ba katulad kita? Tanging umupo sa bahay at manood ng balita? Naapektuhan na ako. Marunong ka bang kumita ng pera? Talaga? Qian Wei Yuan? Tingnan mong mabuti. Ang stocks ko ay patuloy na tumataas ah. Tumataas pa. Tataas. Tataas. Yayaman na ako. Buti na lang naniwala ako sa binatang ito. Ang level ni Xiaoju ay ganyan lang. Doble doktorado pa. Marunong ba siya sa stock market? Tingnan mo nga para sa akin. Sasapat pa ba ang sumunod sa kanya ngayon? Ngayon, tiyak na sasapat pa. Sa ilang sandali, hindi na tiyak. Imposible ito. Bakit kung anong bilhin mo, kumikita ka? Nag-cheat ka ba? Kuya, ito ay stock exchange. Makatarungan, patas, at transparent. Sa ano ako mag-cheat? Xiaozu, sa sugal, dapat tanggapin ang pagkatalo. Panahon na para maging Mag-aaral? Anong panaginip mo? Si Xiaoju ay akin. Ang sweldo niya ay galing sa tatay ko. Basta hindi ako pumayag, siya ay akin palagi. Nagbibiro lang ako. Huwag kang talagang luluhod. Hindi ko kaya. Xiaoju, anong ginagawa mo? Hindi ka ba takot na paalisin kita sa pamamagitan ng tatay ko? Pagbalik ko, magbibigay ako ng resignation letter kay Mr. Qian. Anong panaginip mo? Pinalugi mo ako ng maraming pera. Kailangan mong magtrabaho para sa akin palagi hanggang mabayaran mo ang utang mo sa akin. Pinayuhan na kita. Ikaw mismo ang gustong dagdagan ang posisyon mo. Ang utang mong ito, walang kinalaman sa akin. Gusto ko talagang maging estudyante mo. Gusto kong humingi ng payo sa iyo. Paano makahanap ng mas maraming potensyal na stock? Nakikita ko ba ito? Ang hindi maabot sa stock market, lumuhod pa sa isang ordinaryong tao at mag-aaral pa. Kung hindi ako nagkakamali, sabi niya kanina, nag-aral lang siya ng isang gabi. Saan kaya nagmula ang batang ito? Simula ngayon, magbabago na ang stock market sa buong mundo. Tayo ka na. Sige, nakapag-aral ka na. Simula ngayon, ikaw ay aking estudyante. Sa hinaharap, magtatatag ako ng kumpanya. Tandaan mo na tulungan mo ako. Walang problema. Salamat, Guro. Qian Wei Yuan. Magtatanong lang ako. Kung ganito ang baba ng stock na ito, magkano kaya ang mawawala? Magkano? Mawawala ang lahat, pati na ang iyong shorts? Pati shorts wala na. Qian Wei Yuan, ibalik mo ang pera ko.
Ito ang pera ko na naipon mula sa pagbebenta ng bahay. Ikaw? Makikipaglaban ako sa'yo. Jukai, natatakot din ako. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Ikaw, baliw na babae. Ikaw ang nagmakaawa sa akin na magdala sa'yo sa pera. Ang stock market ay talagang may panganib. At saka, kapag lumalabas ka para mangakit ng lalaki, ang alam mo lang ay mga gawain sa kama. Umalis ka. Maaari kang maging payapa at walang konsensya na gumastos ng pera ng ibang tao. Kapag natalo ka, hinahanap mo ako para sa kabayaran. Ako, kapag natalo ako, sino ang hahanapin ko? Ako, anong pakialam ko kung malugi kayo? Pinayuhan ko na kayo. Huwag ninyo akong sisihin. Mga walang kwenta kayo, ibenta nyo na agad ang stock na ito. Kung ano ang binibili niya, sundan nyo. Narinig nyo ba? Chingya, gaano nakatagal ang stock ko? Mga isang oras na Naku, Chingya, ibenta mo na lahat ng stocks ko. ibenta pa. Kuya, ang stock na tumataas ay mainit, di ba? Oo naman, mas mainit ang stock na mas malaki ang tinaas. May dahilan ng master kaya ginagawa ito. Si, Ano na naman kayang kalokohan ang gagawin nitong walang kwenta? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba kumita lang ang stock na ito? Isang oras na pera? Ibenta pa? Babagsak na ba? Babagsak. Saan pa babagsak? Ang taas na ngayon. Gaano pa kababa? Magdadagdag pa ako ng puhunan. Kayo, bahala kayo. Maghihintay muna ako. Kung babagsak talaga, saka palang ibenta. Pinapayuhan ko kayo, tulad sa akin, yung mga bagong bili. Ibenta nyo na lahat ng stocks. Ang bull market na ito, mabilis dumating, mabilis din umalis. Papasok na ito sa isang stable period. Kunin nyo na ang perang kinita. Gawin nyo na lang kahit ano. Huwag kayong Qian Xiao, nagsimula na naman silang magbenta ng stocks. Bibili pa ba tayo? Dagdagan. Dapat dagdagan. Bilhin na lang yung ibinenta niya. Itong walang kwenta, tiyak ayaw akong kumita. Sadyang ibinenta ang stocks para dayain ako. Hindi ako maloloko. Qian Xiao, Gusto mo rin bang masibak? Jiukai. kanina ba't ang sigla mo? Ngayon ba't ka naging snitch? Ito si... Ito si. Ito ang ex-girlfriend ng iyong master. Minamaliit ang Jukai natin, kaya pinagtaguan siya. Lumalabas na isa siyang taong bulag. Jiukai. Ang totoo, ikaw talaga ang mahal ko palagi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataong magbayad. Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. tumigil na ako. Anong silbi ng gusto mo? Ang Jukai natin ay bilyonaryo na ngayon. Sa tingin mo kaya pa bang magustuhan? Dahil itong sira-sirang sapatos mong mabaho? Shen Jukai, 3 taon tayong magkasama. Walang malaking kontribusyon, pero may hirap din. Kahit papaano, dapat mong bayaran ang pagtulog mo sa akin. Liu Man, Koman. 3 taon tayong magkasama. Wala akong utang sa'yo. Sige. Wala kang utang sa akin, okay na. Kung gayon, isama mo ako sa stock trading, okay na ba? Ang nanay ko ay may isa pang bahay. Ang tatay ko ay mayroon din. Hintayin mo ako. Ibebenta ko ang bahay. Hintay. Sige, ibenta ang bahay at mag-stock trading. Chingya, pakiusap, tulungan mo akong kunin ang lahat ng stocks. I-cash out lahat. I-cash out? Hindi ka na magpapatuloy. Ayaw ko na. Bayaran mo na ang leverage ko. Ang natitira pang pera, sapat na para sa buong buhay ko. Kapag ang pera naging numero at kurba sa screen, bigla kong naramdaman na wala ng saysay. Iyan ang nakakaakit sa stock market. Kapag naging numero ang pera, maraming tao ang naaakit dito. Talagang pambihirang master siguro. Alam ko na. Ang stock na ito ay tiyak na tataas. Niloko kayo, lahat ng walang kwentang iyan. Kung duwag ka, huwag kang mag-stock. Bull market ngayon. Kahit babae lumilipad. Kayong mga walang kwentang duwag, lumilipad na kayo, pero gusto pa ring bumaba. May ganyan kang talent, pero hindi ka mag-stock. Anong gagawin mo sa hinaharap? Sa mundong ito, ako lang ang nawawalang stock investor. Hindi naman mawawala ang stock market. Tsaka, kanina lang, nakakuha naman ako ng magaling na estudyante. Magtatayo ako ng kumpanya ng pamumuhunan. Papamahalaan ko kay Xiazu. Para sa akin, babalik na lang ako sa pag-enjoy sa buhay at pagsusulat ng nobela. Nobela mo pa rin ang iniisip mo. Shen Jukai, tumigil ka sa pagpapanggap. Babalik ka rin sa stock market. Sino ba ang nagsabing sapat na ang pera? Ikaw ba?
Dagdagan mo ang posisyon ko. Qian Xiao, wala nang pwedeng ilipat na pondo. Ito, paano nangyari Imposible to! Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay ang pinakamayaman sa Haicheng, si Qian Guofu. Mahigit 1 bilyon ang kayamanan niya. Hindi mauubos kahit ng mga apo ko. Oo nga eh, totoo. May pera ang mga apo mo na hindi mauubos dahil ginastos mo na lahat ng pera ng tatay mo. Shen Jukai, alam mo ba kung gaano kalaki ang ilang bilyon? Kayang punuin itong exchange. Imposibleng mauubos sa ilang oras lang. Ito ang kalupitan ng stock market. Okay lang, kahit hindi ako makapagdagdag ngayon, pagkatapos ng trading ngayon, tataas ito ng ilang beses. Sa oras na iyon, ako ang magiging. Sa buong bansa, hindi. Ako na ang pinakamayaman sa mundo. Yanwei Yuan, payo ko sa'yo, ibenta mo na ang mga stock mo. Tapos na ang bull market. Habang may pagkakataon ka pang makaalis, huwag mong hintaying ma-stock ka. Masasayang ang yaman ng pamilya mo. Shen Jukai, nananaginip ka yata? Akala mo ba ikaw ang nagpapasimula ng bull market? Ikaw ba ang nagdedesisyon kung kailan matatapos? Akala mo ba parang nobela mo lang yan? Ang simula at wakas ng bull market ay may malakas na senyales. Ang pinaka-obvious ay, bahala na. Sa ganyan mong pag-iisip tungkol sa pera, hindi mo naman maiintindihan. Isang beses ko nang sasabihin sa iyo, ang sinusulat ko ay nobela tungkol sa pananalapi, hindi yung sinasabi mong walang kwentang nobela. Isang taong unang araw pa lang sa stock market na kumikitang pera dahil sa swerte ay may kapal ng mukha na pagtawanan ng iba na walang alam sa ekonomiya. Shen Jukai, sobra ka naman yata. Jukai, ito ang pera mula sa pagbebenta ng lahat ng stock. Nasa card na ito lahat. Ano ang sinabi niya? Hindi ka na Tapos na ang bull market. Kung hindi ka aalis ngayon, kailan pa? O gusto mo ring maloko tulad niya? Ginoong Qian, pakiusap, bitawan mo siya. Huwag mong guluhin ang pampublikong kaayusan. Kung hindi, tatawag ako ng security. Gusto mo bang gawin ang aking negosyo na parang pinutol na damo? Tapos, tatalikuran mo lang? Maestro, ang galing pala ng isip niya sa pera. Hindi naman pala ganun kasama gaya ng sinabi mo. Alam niya kung saan mo nakuha ang bilyon-bilyon mong yaman. Hindi naman ganoon iyon. Sa buong stock market, may libo-libo na katulad ko na kumita at libo-libo rin na katulad mo na nalugi. Ang pera ay parang tubig, umaagos sa loob. Bakit mo masasabi na ang pera ko ay galing sa bulsa mo? Tumigil ka sa kakasatsat mo. Makikipagbugbugan ako sa'yo. Wei Yuan, Qian Weiyuan. Bilis! Lumapit ka rito! ito si Qian Guofu, ang pinuno ng Haicheng. Bakit siya nandito? Tama ka. Ang imperyo ng pamilya mo na ilang henerasyon itinayo ay naubos lang ng batang ito sa isang saglit. Mas nag-aalala ka pa kaysa sa kanya. Buti na lang, kasama ko si Shen Jukai na iyon at kumita nga ako ng pera. Tatay? Ano pang hinihintay mo? Bugbugin ng todo ang batang ito. Tatay ko. Ito ang walang kwenta. Niloko niya ako sa pag-stock. Napahamak ako. Natrap tatay. Ang ari-arian ng pamilya natin. Lahat nasa bulsa niya tatay. Wala na bang halaga ang sinasabi ko? Gamitin ang disiplina ng pamilya. Opo. Tatay. Paumanhin, Ginoo. Magandang araw. Ako si Qian Guofu. Kilala ko na ang iyong pangalan. Binata, ang nangyari sa iyo sa palengke ngayon, sinabi na sa akin ng aking mga tao. Magaling, matapang at may lakas ng loob, marunong umatras sa tamang oras. Hinahangaan kita. Salamat, hindi naman. Hindi ako ganoon kagaling tulad ng sinasabi mo. Baka, swerte lang. At saka, may utak lang ako. Hindi tulad ng iyong anak. Binata, sasabihin ko na ng direkta. Itong batang ito, ginamit ang pera ng kumpanya para mag-stock. Kasalanan ko rin dahil naging pabaya ako, pero hindi ko inakala na ginamit niya ang kayamanan ng buong pamilya at sinugal sa stock market. Tungkol dito, bigyan mo ako ng konting respeto. Aluhodin ko siya sa iyo. At humingi ng tawad itong bagay. Kalimutan na lang natin. Anong ibig mong sabihin? Ginoong Qian. Alam ko na kumikita ka sa iyong kakayahan. Pero alam mo ba, na 20% ng trabaho sa Haicheng ay ibinibigay ng Qian Group namin kung bumagsak ang malaking punong ito. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Ginoong Qian,
mayroon din akong ideya. Gusto mo bang marinig, Ginoong Chian? Magsalita ka? Bakit hindi? Kunin ko na ang Chian Group? Niloloko mo ba ako? Hindi. Mr. Chian, lubos akong gumagalang sa inyo. Ngayong, ang Chian Group ay nakakaranas ng malaking krisis sa pananalapi. At ako naman ay ayaw ring mag-stock trading. Sobra-sobra ang pera ko, hindi ko na maigastos. Kung ganon ay ibenta mo sa akin ang shares ng Chian Group NOIH. Nang kaunti, ako naman ay bibili sa mataas na presyo. Magtulungan tayo, pareho tayong mananalo. Ano sa tingin ninyo? Bata, akala mo ba ay bumagsak na ang Chian Group? Kaya walang magtuturo sa iyo ng leksyon? Kung ayaw mong ibenta, okay lang. Gusto ko ring magtayo ng kumpanya. Kapag bumagsak ang Chian Group, pagkatapos, kapag may nahulog na malaki, marami ang babangon. Ang 20% ng mga trabaho sa Haicheng na iyong ibinibigay ay kaya ko ring tanggapin. Ayokong binabantaan ako. Hindi ito banta. Negosyo ito. Si Liu Man, gaano ba siya kabulag para mabigyan ng sungay ang ganyang tao? Guro, ang galing naman ng ganyang estilo. Balita ko hindi pa siya nag-aasawa. Kaya may chance rin ako. Shen Jukai, binata, tatandaan kita. Tama na. Gusto ba ninyong patayin ang nag-iisa kong anak na lalaki? Hindi pa ba ninyo aalisin itong kahiyahiyang bagay? Ujukai, bakit bigla kang naisipang pumunta sa stock exchange? Ang Shen Group natin, hindi ba malapit nang pumunta sa Grand Bay para sa IPO bell ringing? Gusto kong bumalik sa kung saan nagsimula ang pangarap. At dahil dito, kunakuha ang unang malaking kita sa buhay. Guro, ito ba ang first bucket mo? Kulang pa nga kung sasabihing first VAT? Sino ang mag-aakala? Isang buwan na ang nakalipas. Nasa isang maliit na inuupahang kwarto, pa ako nagsusulat ng nobela. Isang walang kwenta. Hindi ko hinahayaan na sabihin mo iyan sa sarili mo. Ito ay malinaw na di ka lang sumisigaw kundi isa kang pambato. Tama. Ang sinasabi ng mayaman ay iba talaga. Sarap. Kung gusto mo marinig sasabihin ko sa iyo araw-araw. Sino ba ang ayaw makarinig ng magagandang salita? Sige. Wala nang chismis. Pumasok na tayo sa trading floor at tingnan. Bitawan mo ako. Bitawan. Kayong dalawang bulag. Bakit hindi nyo ako pinapapasok sa market? Ako ang stock god ng Jiang City. Kung hindi nyo ako papasukin para mag-trade, iyon ay pagkawala ng buong Haicheng, hindi pagkawala ng buong mundo. Qian Wei Yuan. President Shen. Ginoong Shen, mali ako. Hindi ako dapat nagpapakita sa harap mo. Aalis na ako ngayon. Bumalik. Kahit medyo humihina ang Qian Clan Corporation, pero ikaw na panganay na anak ng Qian, hindi naman dapat ganito kakaawa? Pag uwi ko, pinalamig ng tatay ko ang pondo ko at pinutol niya ang relasyon naming mag-ama. Hindi ba ikaw ang nag-iisang anak ng Qian? Bakit? Ang lupit naman ni President Qian? Ang matandang walang hiya, dinala ng matandang walang hiya ang kabit niya pa uwi. Buntis ang kabit sa anak ng matandang walang hiya. Parang nasayang ang panganay. Kaya nagumpisa ng bagong account magdamag. Pero may kamay at paa ka rin naman. Kahit anong trabaho kaya mong gawin, para kang pulubi ngayon sa paningin ko. Hindi parang pulubi na talaga ako ngayon. Ako ang nag-iisang anak ng Qian. Mula pagkabata, hindi ako nagdanas ng hirap. Ngayon gagawin akong manggagawa. Magtatrabaho ng alas 9 hanggang alas 5. Paano ko kakayanin? Bakit kaya ng marami? Pero ikaw, hindi mo kaya? Ginoong Shen, dahil tinulungan kitang yumaman, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kailangan ko lang ng 1 milyon, hindi 100,000. Sa 100,000 kaya ko na. Ibalik ang halaga ko sa milyon. Sa oras na iyon, magtulungan tayo para talunin ang Qian Group. Para wala ng problema sa hinaharap. Binatang Qian? Hindi? Xiao Qian? May panganib sa stock market? Kailangan mag-ingat sa pamumuhunan. Umalis ka na. Kumusta? Jukai, komportable ka ba? Komportable. Sobrang komportable. Qingya, ang galing ng iyong masahe, lalong gumagaling. Master, matamis ba ang ubas na pinakain ko sa iyo? Matamis. Sobrang matamis. Pero, hindi kasing tamis ng aking mabuting alaga. Ang kulit mo?
Jenda, magsisimula ka na bang magsulat? Siyempre, magsusulat ako. Yukay, bilyonaryo ka na. Bakit ka pa magsusulat ng nobela? Siyempre, magsusulat ako. Maraming mga kapatid na naghihintay na mabasa ito. Pero ang pera na kinikita mo ngayon, hindi na mauubos kahit ng mga apo ng iyong apo. Magsusulat ka pa rin ng nobela? Sa tingin ko, mas mabuti pang pag-aralan mo ang stock market. Hindi mo naiintindihan ang sining. Wala na akong pangangailangan sa material na bagay. Hindi ba pwedeng magkaroon ng paghahangad sa sining? Sasamahan kita sa study room. Sasama rin ako. Sasama rin ako. Gusto ko ring sumama. Kung ganito kayo, paano ako makakapagsulat?